Yan mismo ang exact description ng pag-ugali ng mga tao ngayon. Napakayayabang, napaka-arugante, proud na proud sila sa pagmumura, paninira ng kapwa. Pag sinabihan mo ng katotohanan, galit sila. Ayaw nila sa totoo. Gusto nila kasinungalingan. Ito na yung description, mga kababayan, ng last days. Before na yung ating Panginoong Hesukristo bumalik to judge the whole world, to judge the wicked people. At susunduin niya yung kanyang mga tagasunod po. Yan ang katotohanan yan. Kaya ako po, hindi ako nagtataka kung bakit ganito na kasama yung mga tao. Imagine that. Walang tigil yung pagtama ng mga calamities sa atin. Nasa gitna tayo ng calamities. Pero tingnan ninyo ang mga pinagsasabi ng mga DDS against the President. Lahat pa paninira, panginsulto, pangalipusta. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Bigyan ko po kayo ng update ng mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito po sa mga nasalanta ng bagyong Tino sa Cebu para malabanan po natin ang pagpapakalat ng fake news at paninira ng mga DDS na wala pong pinipiling panahon. Kaya yung pakiusap natin sa mga supporters ng ating gobyerno, ng ating Pangulo, paki-like and share po ninyo itong ating video at paki-kalat sa inyong mga kaibigan, mga kakilala. Tulong po tayong labanan ang pagpapakalat ng fake news. Ayan po yung ating Pangulo mula sa Panay News. President Ferdinand Marcos Jr. arrived in Talisay City kanina galing sa Liloan, Cebu, to inspect areas impacted by Typhoon Tino. So binisita niya yung Mananga Bridge para ma-assess yung devastation sa Isla Verde, San Isidro, one of the hardest hit areas ng matinding pagbaha. Ayan po, kasama niya yung gobernador ng Cebu, si Governor Pam Baricuatro. Nauna nang sinabi, mga kababayan, sa interview ni Karen Davila, na yung flood control projects po, maraming ghost at substandard. Nagsimula 2019, panahon ni Digong. Yan malamang sinumbong na po sa ating Pangulong Bongbong ang mga anomalya sa projects po sa Cebu. Yan ang dulot po ng mga substandard na flood control project. Matinding devastation, mga kababayan, nakakalungkot talaga. Yan ang resulta ng korupsyon na nilalabanan ng ating Pangulo. So lungkot na lungkot yung ating Pangulo. Makikita ninyo sa kanyang mukha. Pero yung mga bashers niya patuloy sa pandalait po, panginsulto sa ating Pangulo. Tingnan ninyo. Marcos, ayaw ganito kalaking baha. Kaya sabi ni Rebecca Laganya necessaryo, mag-pray and be strong. Kosa dumarating ang bagyo at di alam ng lahat, diyan tumutulong ang gobyerno. Pero yung isabi ng isa, Bongbong, wala bang coke dito? So binigyan pa ng dialogue yung ating Pangulo na nagtatanong, wala bang coke dito? Kita ninyo kung gaano kasama nito mga taong ito. Yan picture lang. Nice view. BBM, akala ko coke, hari na pala. Kita ninyo? Ganyan na po kasama yung tao. Ngayon pa nga lang po, tinamaan na naman po ng lindol yung Cebu. Yan ang report ngayon. Yan magnitude 4.2 aftershock rocks Cebu. A magnitude 4.2 earthquake struck waters of Bugo, Cebu. 3:06 p.m. sabi po ng PHIVOLCS. Talagang tama yung sabi po sa prophecy, sa Bible po, na sa mga huling araw po, in the last days, before na dumating yung ating Pangulo, yung ating Panginoong Hesukristo, to judge the whole world, dahil po sa kabuktutan ng mundo, ng mga tao sa mundo. Ganito yung uri ng mga kaganapan. May lindol, mga natural disasters, baha, tagutom, bagyo, at kasama doon yung kasamaan ng mga tao. Hindi sila magbabago ng kanilang mga pag-ugali. Lalong sasama yung mga masasama. At yung mabuti, gagawa din ng mabuti.
Tulad ng ating Pangulong Bongbong, kahit siya iniinsulto mga kababayan, gumagawa siya ng mabuti kasi ito yung obligasyon niya at ito yung natura niya. Hindi niya pinapansin yung mga masasamang ginagawa sa kanya ng kanyang mga critics. Tuloy lang siya sa kanyang trabaho, mga kababayan. Yan, 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. But understand this, in the last days terrible times will come, for men will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, unloving, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, without love of good. Kita ninyo? Sabi sa Romans, they have become filled with every kind of wickedness, evil, greed, and depravity. Slanderers, God-haters, insolent, arrogant, and boastful. Yan mismo ang exact description ng pag-ugali ng mga tao ngayon. Napakayayabang, napaka-arugante, proud na proud sila sa pagmumura, paninira ng kapwa. Pag sinabihan mo ng katotohanan, galit sila. Ayaw nila sa totoo. Gusto nila kasinungalingan. Ito na yung description, mga kababayan, ng last days. Before na yung ating Panginoong Hesukristo bumalik to judge the whole world, to judge the wicked people, at susunduin niya yung kanyang mga tagasunod po. Yan ang katotohanan yan. Kaya ako po, hindi ako nagtataka kung bakit ganito na kasama yung mga tao. Imagine that. Walang tigil yung pagtama ng mga calamities sa atin. Nasa gitna tayo ng calamities. Pero tingnan ninyo ang mga pinagsasabi ng mga DDS against the President. Lahat pa paninira, panginsulto, pangalipusta. Pero hindi po pinapansin ng ating Pangulong Bongbong. Diretso lang po siya. Ito yung ating Pangulo after na mag-ikot po. Kakatapos lang ng briefing tungkol nga sa mga nangyari sa Bagyong Tino. And nakuha na nakapunta kami sa ibang lugar, yung mga evacuation center na nasira. Ang talagang naging damage ay galing sa baha dito sa bagyong ito. Hindi masyado sa malakas na hangin. At nakita natin na yung mga dinagay dati na mga dike, mga protection ay hindi talaga kaya yung bigat, yung dami ng tubig na bumagsak. So what we did, siyempre, kagaya ng dati, pumunta na lahat ng mga agencies. Of course, nauuna dyan is the DSWD, mag-provide ng relief goods para sa mga lalong-lalo na yung mga nasa evacuation center o yung mga na-dislocate, nasiraan ng bahay. Yun ang unang-una. So food and water, tapos nandyan na yung ating mga medical team para tignan sila kung merong mga nasugatan, merong mga nagkaroon ng karamdaman dahil sa bagyo, at binibigyan ng gamot. Tapos meron tayo pa cash assistance. Ang binibigay natin ngayon 5,000 para sa mga partially damaged na bahay at 10,000 para sa completely damaged na bahay. Para meron silang magamit para makapagtayo na naman sila ulit ng bahay. And so that is ongoing now. Later on, patuloy naman ang tulong kasi meron tayo mga i-relocate kasi marami sa naging biktima ay nasa no-build zone. Nakapagpatayo sila ng bahay dun sa no-build zone. Kaya't kailangan silang i-relocate. So, yun din, isa pa yun ginagawa namin. Napag-usapan namin ng mga local government units dito sa Cebu to include the provinces, the municipalities, and the cities, ay pinag-usapan namin kung paano saan natin ilalagay dahil umaasa kami sa LGU para makahanap ng lupa, paglalagyan ng mga i-relocate. Ngayon, meron din tayong temporary shelter para dun sa hindi pa makauwi ng kanilang bahay. But eventually, ay gagawa natin ng paraan para makabalik na sila, magpatayo sila ulit ng bahay o ayusin nila yung nasira nilang bahay. In the meantime, kung habang binabalik dahan-dahan ang buhay ng ating mga kababayan sa normal,
ay nandito naman lahat ng mga ibang ahensya, hindi naman umaalis. At nagpapaikot pa nga ang Public Works, for example, nagpapaikot ng mga engineering team para tignan yung mga kalsada, baka na-erode, baka kailangan ng ayusin, baka kailangan ng sarhan. Pero so far, mukha namang maayos. May mga dalawa, tatlo na kailangan tutukan, kailangan tignan na mabuti. Baka hindi na pwedeng gamitin dahil nasira na dahil sa baha. So ito yung mga engineer namin ng Public Works ay papupuntahin na namin doon para inspeksyonin na nila lahat. At nagbigay din ako ng warning sa ating mga local executives na may padating pa na bagyo. Ngayon, sa tingin namin, hindi naman yata dadaan dito sa Visayas, pero mag-ingat pa rin lahat at hindi natin alam dahil kami kumisan lumilipat. Kami naman ngayon, Northern Luzon and Central Luzon, ang nag-aabang para dito sa uwan na parating. But we are very, very sorry. Hindi ko, siyempre lahat kami nalulungkot dahil napakataas ng ating casualty figures. At ito, karamihan talaga ay dinala ng tubig. Dahil sa laki ng tubig, dahil sa bilis ng parating ng flash flood. Ang sinasabi sa atin, ang pinaghahandaan ng mga LGU officials was a storm surge. Yung papasok galing sa dagat. Pero ang talagang nangyari, flash flood naman. Iba yung nangyari. At hindi natin napaghandaan dahil iba yung in-expect natin. But anyway, nangyari na. We will be helping the families of those na naging casualty. We will help them to recover, put them back on their feet, and do what we can to make up for the loss that they have suffered. And that is, again, I made the same promise to Cebu, your governor and your mayor, that as long as the national government is needed, we will be here. We are not leaving hanggat maayos na ang inyong mga buhay at hindi na kami kailangan para sa mga tulong na dinadala namin, then we will remain here. Alright? Maraming salamat. Thank you. Good afternoon. So clearing and rehabilitation po. Kasi yung mga ayuda, in place na po yung mga ayuda, kailangang linisin yung mga kalsada. At yung mga nasira na mga kalsada, tulay, aayusin immediately mga kababayan. At nag-release na po ng malaking pondo para sa rehabilitation yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So, tulad ng kanyang sinabi, yung mga talagang matinding na salanta, yun pala, nakatayo mga kababayan doon sa dapat na no build zones. Yung mga tabing ilog po, matagal na sila doon. Kaya nabigla sila mga kababayan nang biglang flash floods. At yung mga kabundukan kasi po, kalbo na, plus demining operations. And siyempre, yung flood control na palpak. So, tama yung mga analysis natin. Ito'y produkto mga kababayan ng decades of neglect and corruption. Both local and national government mga kababayan. So, kailangang itama yung mga pagkakamali po. Yung ating Pangulo, hindi po nagbanggit ng investigasyon kasi ang priority ngayon po, rehabilitation. Relief and rehabilitation. Pero yung investigasyon, gagawin po yan ng ICI kasi alam naman po natin, before pang tumama itong matinding dilubyo, talagang may mga na-identify na po sa sumbong sa Pangulo. Dito sa lugar ng Cebu na mga ghost and substandard tulad ng naging revelasyon mismo. Pag-amin ni Cebu Governor Pambari 4. Nag-react na rin po si dating Governor Gwen Garcia. Sabi dito sa report ng Abante News online, pag-question ni Bari 4 sa 26 billion pesos Cebu flood control pinalaga ni Garcia. Sa unang reaction po ni Bari 4, sabi niya 26 billion of flood control funds for Cebu, yet we are flooded to the max. My hometown, Pinamungahan,
what happened to the flood control projects? Yan yung sabi po ni Barry Cuatro. Sagot naman po ni Gwen Garcia. Hindi po yan dinownload sa province of Cebu. Nasa DPWH yan. And then distributed kung anong district na gusto nilang malagyan ng flood control. The province has not touched nor can even be included in the implementation of the 26 billion pesos. Tama naman po si Gwen Garcia. Hindi downloaded sa province. At yung mga flood control, project talaga po ng DPWH. Ano sabi ni Barry Cuatro? 2019. Ang mga sinasabing ghost and substandard flood control projects, malinaw na sa panahon mga kababayan ni Digong. Kaya talagang kailangang mag-imbestiga yung ICI. Pero sigurado, hindi muna ngayon kasi nasa stage tayo ng relief, rescue, retrieval na. Yung rescue tapos na. Retrieval ng mga hindi pa, mga missing na mga nabaha mga kababayan. Missing na tao. And relief and rehabilitations mga kababayan ang ginagawa ngayon. And so, hindi maganda na ngayon gawin yung investigasyon. Pag medyo maayos-ayos na, kasi ang purpose niyan para hindi na po maulit. Maparusahan, mapanagot yung dapat managot at may tama yung mga pagkakamali po. Yan ang purpose niyan, mga kababayan. Kasi nakasanayan na po sa mahabang panahon yung korupsyon. Tawag nga po SOP, Standard Operating Procedure, yung pagnanakaw sa gobyerno. Di ba po? Talagang nakakalungkot po. Ito yung gustong itama ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yes, sabi ni Adrian Martinez, andun yan kay Mark Villar. Tanungin nyo, siya ang sekretary ng DPWH yung panahon na yan, 26 billion. Sabi ni Teresa Pascaran, puro si Siana, kanya-kanyang hugas kamay. Sabi ni Joel Francisco, timing lang si Mark. Sabi ng official BBM News, National and Flood Control, hindi talaga yan dadaan sa LGU. Kaya walang kasalanan si Gov Pam at ex-Gov Garcia sa flood control na yan. Ang pera nasa kontraktor at nasa pamalaan ni Duterte. Imbestigahan niyo si Mark Villar at Diskaya. Mismo, mga kababayan, yun ang dapat na mangyari. Anyway, abangan na lang po natin sa mga susunod na araw. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.